Kaya yung mga lalaki na naghahanap buhay, matuto kayong makiramdam sa asawa nyo. Pagdating sa loob ng bahay, ano yung pwede mong itulong sa asawa mong babae? Makinig kayo. Para kapag ang anak niyo yung nagkasakit, hindi nyo alam kung saan kayo tatawag ng tulong. Hingi kayo ng tulong sa Diyos, pero sarado ang pandinig ng Diyos. Pagkat wala kayong ginawa, kundi mag-away, away ng away, away ng away. Ang pagpasok sa pintuan ng langit, isipin nyo, kung itong pintong ito, hahatiin, ha? Hahatiin. Isang tao lamang ang makakapasok. Tama? Paano kung 5 lalaki na malulusog ang papasok? Sa palagay nyo, may makakapasok kahit isa? Wala. Magtutulakan sila. Mag-uunahan sila. Pagkat gusto nila, makapasok lahat. Ano ang gagawin nung magsusuntukan sila? Matirang matibay. Dito, gagawin ng Diyos, malaya kayong makapasok. Magdidesisyon lamang kayo. Kaya kung 5 kayong lalaki na narito, isa-isa ang pasok nyo sapagkat lahat kayo nakatala ang pangalan sa langit. Makinig kayo. Kayong lahat na narito, sa palagay niyo, lahat kayo papasok sa langit? May panahon pa. May pagkakataon pa. Ngayong narinig ninyo ang salita ng Diyos, ngayon na ang desisyon, hindi bukas. Kung kailan nyo narinig ang salita ng Diyos, yun ang tamang panahon para magdesisyon kayo. Panginoon, salamat, narinig ko ang kapahayagan mo. Amen. Narinig ko ang salita mo. At ngayong narinig ko, saklolohan mo ako. Ang araw na ito ay parangal sa mga ina ng tahanan. Nasaan ang parangal sa kanila? Beverly? Ina? Wala? Wala ba? Nakalimutan ng mga anak? Wala. Si Beverly? Parangal? Naiaabot sa ina? Wala, no? Nakalimutan. Ganon pa man, ang nais ng Diyos ay maging maayos ang lahat ng bagay. Mga ina ng tahanan, kung nahihirapan kayo sa inyong mga anak, dumalangin sa Diyos. Bahala ang Diyos sa kanila. Di ba't ang bawat araw ay araw ng pagmamahalan? Amen. Sila lamang ang nagmamahalan. Kaya sila lamang ang nagkikis sa mama at papa. Bakit kailangan gawin yan? Yan ang utos ng Diyos. Amen. Makita niya sa mga bagong dating. God is good all the time. Amen. Na ang Diyos dito ay narito sa puso ng tao. Ang Diyos na taglay ninyo, dapat isinasabuhay nyo. Kaya i-welcome niyo yung mga bagong dating. Okay. Dito tayo sa bago.
Sa palagay mo, masaya ka ngayon? Masaya. Amen. Hindi mo nakikita sa physical, pero sa puso ko natutuwa. Amen. Purihin ang Diyos. Hindi man nakikita sa pisikal, pero sa puso niya ay masaya siya. Kung masaya ang puso mo, pakita mo. Pakita mo sa mukha mo, para ang katabi mo sumaya din. Amen. Huwag mong itago ang kasiyahan na tinanggap mo mula sa Diyos. Amen. Mga anak ng Diyos, makinig kayo. Isang araw sa looban ng 7 araw, ang hinihingi ng Diyos para sa inyo. Pwede ba yung araw ng linggo ay para sa Diyos talaga? Para sa Diyos talaga! Kaya kapag pumunta kayo dito, dito ang puso't isip nyo, pati katawan nyo. Wala kayong pupuntang iba. Dito lang! Monday to Saturday, sige, gawin nyo ang lahat ng gusto nyong gawin. Pagdating ng linggo, sa Diyos, kapiling nyo. Ibigay ninyo ang para sa Diyos. The best that you can do. Give your best to the Lord. Best clap. Best clap. Best clap. Bakit best? Bakit best? God is great. God is great. Kung ikaw tao, gusto mong parangalan ka. At kapag ikaw ay pinaparangalan, masayang-masaya ka. Gaano pa kaya ang Diyos na siyang lumikha sa lahat ng bagay? Dapat nang tumanggap ang Diyos ng the best galing sa inyo. Sapagkat buhay ang ibinigay ni Jesus para sa inyo. Kapag nandito kayo, masigla kayo. Buhayin ninyo ang sarili nyo. Sapagkat buhay ang Diyos dito. Amen. Kung masaya ka, ngitian mo. Ngitian mo yung lingkod. Sapagkat bawat ngiti mo, pampalakas ng kalooban ng lingkod. Bago ang lahat, isang unang happy birthday sa may kaarawan kahapon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sige, bigay niyo yan sa pinakabata sa lahat dito. Pinakabata kasi bago pa lang tinutubuan ng ngipin niya. Purihin ang Diyos! Gawin ninyo ang inyong kalooban ay payapa sa bawat panahon. Wala nakarinig. Payapa! Sapagkat ang taong payapa, kahit dumating dyan ang isang pagsubok, payapa pa rin. Pero, ang isang taong magulo, kapag dinatan niya ng mga alalahanin, makikita mo, gulong-gulo talaga. Kung payapa ka, dumating ang isang bisita na hindi mo kilala, tapos sasabihin sa kanya itong bahay na ito, anong gagawin mo? Ha? Sabi mo, sige, welcome ka. Kain ka muna bago mo kunin ang kinukuha mo.
Maaaring gutom lang siya kaya nasiraan siya ng pag-iisip. Aariin niya sa kanya itong bahay na ito, pero alam mo, ikaw may-ari nito. Pakainin mo siya. Patuloyin mo. Ang anumang nais mo na mangyari sa'yo, gawin mo sa kapwa mo. Kaya para sa lahat ng narito, hindi yung babae ang kausap nyo at ngayon ay sinasabi sa inyo, kayo na magdesisyon. Ang buhay ay mahalaga kaysa sa ano pang ang bagay. Amen. Kaya kung pagod na kayo sa kalalaba, huwag nyo masyadong paramihin ng damit. Magbawas kayo. Mamigay kayo sa walang damit. Ang problema, kaya-kaya solusyonan yan, ha? Mahal ang kuryente. Magpatay ng ilaw, isa lang ilaw ang itira. Ilang ang lahat ng pintuan. Alas 12 na natulog, matulog ng alas 9, alas 10. Para konti lang ang ilaw at konti ang kuryente. Huwag hayaan nakabukas ang TV sa mga bata na kung ano-ano ang mga panoorin na makasisira sa isipan ng mga musmos na bata na yan. Yan ang maling ginagawa ng magulang. Iiwan sa loob na bahay mga anak sapagkat nasa labas nakikipagdandalan. Sige mga anak, manood kayo ng TV. Hanggat sa mapalood ng mga anak nila yung mga away dito, away doon. Na hindi naunawaan ng bata na puprogram na sa isip nila. Pagdating ng nanay, nakita niya, nagtatagaan na yung mga anak niya. Kapagkat ginagaya yung napapanood, akala laro lamang. At hindi lang yan. Mismong yung nanay at tatay nagsusuntukan. Kaya yung mga anak, bata pa, marunong na wrestling. Nakikita yung ginagawa ng nanay doon sa tatay. Sinasapok sa mukha. Ha? Kaya akala ng bata, yun ay laro-laro lamang. Sino ang nagtuturo sa mga anak? Ang magulang. Ano ang itinuturo sa anak? Mabuti o pangit? Dapat ay mabuti. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Kaya ang nanay na hindi nagtuturo ng mabuti sa anak, anak ang magturo sa nanay. Purihin ang Diyos. Amen.